ang kalidad ng mga gamit na binibili nito sa paglingkod sa taong bayan. Ito ang tinatawag na procurement service system. Pero talaga bang nakakatulong ang sistemang ito at napapakinabangan? O nagagamit lang ba ito sa katiwalian? Alamin sa report ni Correspondent Ana Puod. Si Gemma, college graduate, lisensyadong engineer at civil service officer. Sa araw na ito ang toka niyang trabaho sa gobyerno, ang pag-inspeksyon ng walis tingting. Hindi lang basta inspeksyon, susukatin, titimbangin, bibilangin ang bawat piraso ng walis tingting. 240 ribs dapat umabot ang mga tangkay, ganito daw dapat kadami ang laman ng isang walis tingting. Pasado po ba to? Ilan mo ang kailangan lang? 240. So may sobra pang 5. Pero paano may mga maliliit? Hindi na sinama sa bilang. 24. Dapat aabot ang bawat walis sa pamantayan ng Bureau of Product Standards. 27. Kailangan mo bang gawin yun? Yun ang nakalagay sa standard. Sige, dito po, try po natin sukatin yung 1.55. Ano po yung standard niyan? 2. Kaya lang, meron ngang makapal may malapis. isa yan sa ano. Si Amelita, isa ring inspector, ganito din ang trabaho. Ipinakita naman sa akin ang testing na ginagawa para sa mga masking tape. Kasi ididikit, yung carbon niya, yun ang madaling para pang test sa adhesion. Masyado siyang bawa sa akin, titingnan natin kung yung kanyang adhesive mass na transferred. Boss, kahit kalahati na lang muna. At padadaanin sa ruler. Para malaman kailangan malaman natin kung gaano ito kahaba. So, yung process, kailangan susukatin. 45. Okay. 45. Pero just in case na meron kaming na less than 50 meters, isang basis na ito for disqualification. Importante ang mga tests na ito. Dito nalalaman kung pumapasa sa standard na itinakda mismo ng pamahalaan ang kanyang sariling gamit. Kaya ang testing ng ballpen sa mahilig magsulat binibigay. Kay Vic ito madalas na-assign. Within a day kaya to. Pero kung continuous yun, mauubos mo within a day. Hindi ka naman pagod na mangalay sa ginagawa. Ayun ang talagang nakakangalay. Kasi dito sumasakit talaga yung kamay mo. Yung pressure mo dun sa kamay, doon ka lang, nag-stick ka lang doon, magpapahinga ka man, saglit lang, tutuloy mo ulit ka agad. 79 lines here. Dito nakakuha siya. 20 pahina ng papel ang kanyang nasusulatan. Dapat daw umabot ng 1.5 kilometers ang tinta ng isang magandang klase ng ballpen. Halimbawa, 5 brands competing. So, isa lang ang gagawa, no? Usually, it takes that person a week or 2 weeks bago nyo matapos lahat. And testing 3 colors, hindi lang isa. Ang opisinang ito ay tinatawag na Procurement Service Office. Ito ang parang tindahan ng mga nasa gobyerno. Sa operational budget na 85 million ngayong taon, pinatatakbo ito para matiyak na mura pero mahusay ang mga binibiling gamit ng pamahalaan. 1978 pa ito narito, pero di lang masyadong napapansin. Sumikat lang ito nang matuklasan ang isang maanumalyang pagbili ng walis tingting ng isang mayor sa Metro Manila. Pinagmalaki kasi niya na bargain ang walis tingting nila sa munisipyo. 25 pesos lang daw. Pero 7 pesos lang pala ito dito sa procurement office. Ang korupsyon daw ay isang pangkaraniwang salita lang sa Pilipinas, kaya hindi mo iisipin na may isang ahensya ang gobyerno na ang trabaho lang ay siguraduhing mura at dekalidad ang mga bibilihin nilang produkto. Kaya dito mo na yata makikita ang pinakamatigas na bareta ng sabon at ang pinakamurang walis tingting. Butas ng karayom ang dinadaanan ng mga suppliers na gustong makakuha ng malaking kontrata. Mahihirapan daw makalusot ang mga mandarayang negosyante. We've got that reputation kahit sinong supplier namin. Hindi sila manloloko dahil alam nila binibilang namin. Kasi pag sila nanloko mo, ni-reject mo 5,000. Di kukunin nila yon. Babalik nila. Yung hauling cost, talo na sila dun eh. So why think of cheating? Mga samples na
Kaya si Jeffrey, pagdating ng delivery ng mga paper clips, kailangan pa ring bilangin ang laman ng karton. 95, 100. May sobra pang dalawa. Makita yung diameter. Hindi pa nagkasyang baloktotin ng wire, binalatan pa at tinimbang. Dapat to is minimum of 0.85 mm. Pag manipis masyado yung wire, hindi niya kayang ipitin yung papel. Para sa ilan nakakatawa ang kanilang trabaho, pero ayon kay Director Granados, hindi naman daw sila pabigat sa taong bayan. We don't get any subsidy from the national government. We charge our client a service fee of 4%. It is from this income that we finance our operations. We pay salaries, we pay rentals, we buy vehicles, we buy what we need. So we are not a burden to the national government. Marami daw tulong ang naibibigay ng procurement system. Bukod sa malaking discount na nakukuha ng gobyerno, naiiwasan pa ang talamak na korupsyon pagdating sa procurement ng mga gamit. Mabilis kasi dito ang proseso. Pay as you order, ika nga. Walang burokrasya, walang maraming dokumento ang pipirmahan. Pag may cheque, may gamit agad. Kung ang ahensya daw mismo ang bibili sa labas, madalas na isisingit ang mga racket ng mga korap na opisyal. Napapaboran pa ang mga pinapadrinong negosyante. Nobody does this. We have a price list that we distribute to all government agencies every quarter. I mean, they know that there is a source for supplies. They know our prices, and they still wouldn't want to buy from us. Pero sa kabila ng Executive Order 40 ng Malacanang na nag-uutos sa mga ahensya na dito na bumili ng gamit, marami pa rin ang hindi sumusunod dahil wala namang parusa para sa mga ito, lalo na ang mga mayors at ahensya sa probinsya. Kung titingnan na lang sa 18 bilyong budget para sa pagbili ng supplies, mahigit kalahati nito ang kayang ibalik ng procurement system sa kaban ng bayan. Halimbawa na lang sa bond paper, dahil per kilo ito binibili, malaking bagay na nasisigurong tama ang timbang ng mga ito. Kaya kahit 15 taon na itong ginagawa ni Eliordo, hindi pa rin siya nagsasawa sa kanyang papel. Katulad niyan, ang average weight niya 73.5. Eh, ang kailangan natin 70. Mas, ang minimum 70, mas nakaano tayo, nakalamang ang gobyerno sa supplier. Nung nakaraang taon, mahigit 1 milyong bond paper kasi ang kanilang binili. 10% ng delivery o 20,000 piraso ng papel ang kanilang binilang at sinukat at tinimbang. Pero mukhang sisiw na ito. 75, 80, 85, 90, 95, ayan, 499. Kaya siya 499 kasi nabawas natin yung isa. 499. Baka hinulaan nyo. Hindi pwedeng hulaan eh. Kasi ini-evaluate namin eh. 7 lang ang inspektor at may ilang utility worker, pero hindi bababa sa 100 milyong piso kada taon ang gastos ng taong bayan para patakbuhin ang opisinang ito. At sa lagay na iyon, hindi rin nasusupil ang korupsyon. Dahil hindi rin obligado ang mga ahensya ng pamahalaan na dumaan sa procurement service. Nasasayang lang ba ang mga inhinyero ng gobyerno sa pagbibilang ng tingting at pagsusukat ng masking tape at sa walang katapusang pagdodrawing o sa paglalaro ng paperclip? 85 million is peanuts compared to what the government will be saving. Si Tatang ay kargador sa procurement office simula pa nung tinayo ito noong 1978. Nalulungkot siyang sa kabila ng mga pagsisikap ng kanilang opisina, tila wala pa ring nagbago sa ibang sangay ng gobyerno. Araw-araw nililibot ni Tatang ang malalaking departamento para mag-deliver ng mga biniling supplies. Sumasama ang loob. Dahil kami naghihirap dito eh. Papakapawis pagkatapos eh. Kaya nga mababalitaan mo na sila magaganda ang buhay nila. Magre-retiro na si Tatang sa loob ng ilang taon. Masaya siyang iiwan ng serbisyong naniniwalang malinis ang kanilang trabaho. Walang lagay ho. Wala oh. Hindi po pwede.
Ay, mahirap po. Maraming mata rito. Noong isang taon, inumpisahan na ng procurement service ang pinakamaambisyon nitong proyekto, ang electronic procurement system sa internet. Mas mapapabilis pang lalo nito ang bidding ng mga manufacturers para sa produkto, ganun din sa pagbili ng mga ahensya ng pamahalaan ng kanilang mga pangangailangan. Yun nga lang, mahigit 200 milyon pa ang kailangang gugulin para ito mapakinabangan. Pero sa paglalagin pa lang sa computers ay makakagawa ka na kasi ng transaksyon. At tayong mga pangkaraniwang mamamayan ay may pagkakataon ng malaman kung paanong ginagasta ng ating mga congressman, mayor, barangay captain ang perang kinukuha sa atin ng pamahalaan taon-taon. Karamihan sa iniisip nila, ang gobyerno is hindi maganda, yung corruption ay sagad-sagaran. Pero andito kami to protect, kumbaga lahat ng yung maiwasan ng corruption. You can't really eliminate graft and corruption. I think you can only minimize it. No matter how good the system is, it's in implementation. Wala daw pera ang gobyerno at kailangang magtipid. Pero nariyan na rin ang pinakamalaking kabalantanaan. Para hindi masayang ang pera ng bayan sa pangungurakot ng ilan, kailangang gastusin ito sa ganitong paraan. 11. Ako si Ana Puod, ang inyong correspondent. 14.